Naku, hindi iseng. Hindi kapwa niya rebelde o taong may gawa, kundi isa raw aswang o mabangis na halimaw. Dahil noong makita daw nila ito ay nakadapa pa. Kaya inakala nilang isa lamang itong mga taga-baryo natin na ginabi ng uwi dahil nalasing. Ngunit nang baliktarin nila ito ay tumambad sa kanila ang wakwak nitong dibdib. Nawawala rin ang mga laman loob nito. Sinong nariyan? Mga antingero at isang pagkain. Ang istoryang inyong mapapakinggan ay hango sa totoong pangyayari. Istorya ito ni Lolong, hindi niya tunay na pangalan. Magandang araw po, Tio Delio. Kwento po ito sa akin ng aking tiyuhin. Noong mga panahong medyo kabataan niya pa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dan. Ikukwento ko na lang po ayon sa perspektibo ng aking tiyuhin. Gaano katatag ang iyong loob? Kung sakaling makaharap mo ang nilalang na sa buong buhay mo ay sa mga sandaling iyon mo lamang nakita, kaya mo bang iwan ang iyong kaibigan sa gitna ng panganib? Iyan ang ating istorya sa araw na ito. Istorya ni Lolong na susubok sa tatag ng relasyon nila ng kanyang kaibigan. Simulan natin ang istorya at takutan. Dekada 70, Oriental Mindoro. Itong mga panahong ito, Tio Delio, ay binata pa ako at kasalukuyang nag-aaral sa sekundarya. Medyo may kalayuan ang aming eskwelahan sa aming baryo. Hindi naman sobrang layo, pero kung lalakarin mo ito ay halos na sa 30 minutos mo rin itong tatahakin. Payak lang naman ang aming pamumuhay. Lagi akong kasama ni tatay sa pagbubungkol ng lupa sa burol dahil meron silang magkakapatid doon na maliit na lupa na siya namang ginagawa naming kaingin. Kahit pa paano ay malaki ang tulong nito sa amin lalo na at nag-aaral pa kami magkakapatid. Panganay nga pala ako, Tio Delio, sa amin magkakapatid. Kaya ako na ang nagiging katuwang ni tatay sa pagkakaingin na siya namang ipinambubuhay namin sa aming pamilya. Ang aking nanay naman ay naglalabada sa mga medyo nakakaangat sa aming baryo. Sa mga panahong ito, Tio Delio, ay talamak ang mga mapagsamantalang mga rebelde sa gubat na kahit sa malilit na baryo ay nagagawa nilang pagnakawan o kikilan ang mga maliliit na mamamayan doon. Kaya hindi kami nagpapaabot ng dilim sa bundok dahil sa takot na makasalubong namin ang mga rebelde. Bukod sa mga rebelde ay kinatatakutan din ng usap-usapan sa aswang na nag-aabang sa gubat pagsapit ng dilim. Mayroon akong kaibigan, Tio Delio, na tawagin nilang nating Mario. Itong si Mario ay sanay din ito sa gubat. Masanay ito si Mario kaysa sa akin dahil maaga siya namulat sa pagkakaingin at pangangaso. Hindi na pala nag-aaral itong si Mario dahil wala din kakayahan ng kanyang pamilya na pag-aralin pa siya. Dahil bukod sa hirap ng buhay ay marami rin silang magkakapatid. Kaya itinuon ni Mario ang kanyang sarili sa pagtulong sa kanyang ama. At bukod sa trabaho sa bundok ay nag-aaral din pala itong si Mario ng pagiging antingero. Tinuturuan siya ng kanyang tiyuhin dahil meron naman lahing manggagamot ng kamag-anak ni Mario. Isang araw ay napagpasyahan namin pumunta ng ilog para magpalamig. Medyo malayo pa ang lalakarin namin, Tio Delio, para marating ang ilog na hindi gaano napupunta ng mga tao dahil medyo sa loob pa ng gubat ito. Pero dahil sanay naman kami ni Mario sumuot-suot sa gubat ay doon namin napagpasyang pumunta. Habang naglalakad kami ay meron kami nakasalubong na 3 lalaki at sa tingin namin ay mga rebelde ang mga ito. Hoy, mga utoy, saan ang punta ninyo? Mukhang meron kayong pagkaing dala. Tamang-tama, hindi natin kailangang bumaba pa ng bundok para kumuha ng pagkain. Tama, mapagod pa tayo eh. Ito na lang kunin natin, tapos tapusin na rin natin tong 2 to. Hindi naman nahanapin to ng mga magulang nila eh. Mukha namang mga blackboard sa eskwela eh. Nang mga panahong iyan, Tio Delio, ay
Para na akong nestatwa. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o naiiyak ko sa aking salawal. Ngunit pagtingin ko kay Mario ay kampante lang naman ito at nakatingin sa mga rebelde. Mga pre, baka naman pwedeng palagpasin nyo na lang kami ng aking kaibigan. Pumunta na lang kayo sa baryo para bumili ng inyong mga kakailanganin. Bakit pa kami bibili kung nandito na ang libre, di ba? Uwi ka nito sa mga kasama. Sabay tawanan ng nakakaloko. Ayaw namin makipagtalo para sa inyo. Padaanan nyo na lang kami at medyo malayo pa ang aming pupuntahan. Pakiusap naman ng kaibigan ni Lolong. Ngunit bigla na lang sinapak ng isa sa mga rebelde si Mario na siya namang naging dahilan para mapaatas ito ng bagya sa kanyang kinatatayuan. Nang uunday na ng saksak si Mario ay napasigaw na lang itong si Lolong ng, Mario! Sasaksakin ka! Ngunit mabilis naman itong nailaga ni Mario. Manghang-manga ako sa aking kaibigan Teodelio dahil unang beses ko palang makita si Mario na makipaglaban ng ganun. Isipin ninyo, 3 rebelde ang kanyang kalaban. Nung sa tingin ng mga rebelde na dihado na sila sa laban ay agad namang kinuha ng isa ang dala niyang baril. Puputukan nito si Mario. Napapikit na lang ako Teodelio sa mga oras na iyon dahil ang buong akala ko ay katapusan na namin na aking kaibigan. Ngunit sa di malamang dahilan ay hindi ito pumutok. Makailang kalabit pa ng gatilyo ang rebelde. Ngunit hindi ito gumana. Nang mapansin naman ng mga rebelde na ganun na ang nangyayari ay nagtaka ang mga ito. Habang wala namang sinayang na pagkakataon itong si Mario, pinulot niya ang isang malaking sanga ng kahoy at siya namang pinaghampas sa mga rebelde. Wala nang nagawa ang mga ito kundi magsipagtakbuhan. Naiwan pa nila ang ilan sa mga baril at gamit nila sa sobrang pagkataranta. Agad naman akong pinuntahan ni Mario Teodelio na sa mga oras na yun ay hindi pa rin makapaniwala. Dahil sa tagal ko nang pupunta sa bundok ngayon lang ako nakaharap ng ganong klase ng sitwasyon. Lolong, ayos ka lang ba? Oo Mario, ikaw ayos ka lang? Paano mo nagawang talunin ang mga buwisit na iyon? Ayos lang ako. Mabuti nga iyon at magamit ko naman ang mga turo ni Tio tungkol sa paikipaglaban at mga dasal kontra baril at kabal. Akala ko nga hindi gagana Buti nilang at buo ang loob ko at naniwala ko sa aking dasal. Kaya pala Akala ko kanina katapusan na natin at hindi na tayo makakauwi ng bahay. Kaya nga Pero huwag ka mag-alala Mario. Hindi kita pabayaan. Ikaw ang matalik kong kaibigan Kahit hindi na ako nakapagpatuloy sa pag-aaral kahit papaano tinutulungan mo pa rin akong linangin ang aking kaalaman sa edukasyon. Uwi ka naman ni Mario sa akin. O siya, tara na sa ilog at matanggal ang init sa ating mga katawan. Oo nga, at para makapanguha pa tayo ng mga tuyong kahoy para panggatong. Para naman hindi magalit ang inay ko pag uwi. Natapos naman namin ng maghapon Teodelio na walang kakaibang nangyari sa amin. Nakauwi naman kaming maayos at nakasilo pa si Mario ng maliit na baboy ramo na siya namang pinagatian namin pag uwi ng bahay. Isang araw, habang nagsasalok ng tubig si Lolong ay nadinig niya ang mga usapan ng matatanda sa kanilang baryo. Hoy Mare, alam mo ba ang nangyari kagabi? Bakit? Ano ba nangyari kagabi? Meron doon nakitang bangkay doon sa panan ng bundok. Kaninang umaga lang. Ha? Totoo ba yan, Mare? Diyos ko mahabagin ama. Ano ba nangyari sa ating baryo? Mukhang rebelde daw. Dahil sa suot siguro na damit at mga kagamitan na nakita daw sa tabi nito. Pumunta nga si Elyong maaga pa kanina dun sa gubat para tingnan ng kanilang mga ginagawang panilo. Kung may huli, nang makita nila ang bangkay. Naku, baka sila lang naman iyan. Baka nagkakalamangan sa kanilang hatian, sa kanilang mga ninakaw sa ating baryo. Naku, hindi Iseng. Hindi kapwa niya rebelde o taong may gawa, kundi isa raw aswang o mabangis na halimaw. Dahil noong makita daw nila ito ay nakadapa pa, kaya inakala nilang isa lamang itong mga taga-baryo natin na ginabi ng uwi
dahil nalasing. Ngunit nang baliktarin nila ito ay tumambad sa kanila ang wakwak nitong dibdib. Nawawala rin ang mga laman loob nito. Mahabang paliwanag naman ng Ali. Pagkatapos kong marinig yun, Teodelio, ay agad kong pinuntahan si Mario para ibalita ang mga narinig ko. Mario? Mario? Alam mo na ba ang balita? Oh, bakit? Ang aga mo naman. Tsaka pawis na pawis ka. Kasi meron daw natagpo ang patay dun sa paanan ng bundok. Dun sa paanan ng bundok na pinapasukan natin papuntang loob ng gubat. Pero hindi naman natin kabaryo dahil isa raw itong rebelde. Sino daw ang may gawa? Nalaman ba nila? Hindi daw Pero narinig ko sa usapan ng mga matatanda. Aswang daw o mabangis na hayop ang may gawa. Dahil wakwak daw ang tinatdibdib nito. Wala na rin ang mga laman loob nito. Ha? Paano mangyari iyon? Wala naman kaming naramdaman ni Tiyo na aswang dito sa ating lugar. O kakaibang nila lang na nakapasok sa ating baryo. Hindi ko alam. Baka galing sa karatig lugar natin? O di kaya ay dayo? Baka nga dayo ang mga iyan. Hayaan mo lang ang mga iyan hanggat wala silang ginagalaw sa ating mga kababaryo. At hayaan lang muna natin sila. Pero magmamasid tayo ng mabuti. Sasabihan ko rin sila, Tiyo, para sabihan si na kapitan na tingnan ang pangyayaring ito. Sa ngayon ay magmamasid muna tayo. Itong si Mario Teodelio, kahit na nasa katamtamang gulang pa lamang, ay matatas na ito mag-isip at makisalamuha. Daig pa nito ang taong husto na ang gulang. Nalaman na rin ito na aking mga magulang, Teodelio. Kaya halos araw-araw ay lagi nila akong pinaalalahanan na mag-iingat, lalo na sa pagsapit ng gabi. Anak, mag-iingat kayo ng kaibigan mong si Mario. At madalas ang pagpunta ninyo sa gubat. At minsan ay inaabot pa kayo ng dilim. Alam niyo naman ng mga nangyayari ngayon ay masyado ng delikado. Huwag kayong pagkalagala, lalo na sa gubat paggabi na. Oo po, itay. Hindi na nga po kami pupunta ni Mario dun Dun sa kabilang ilog. At mahirap na, baka abutan kami ng gabi sa pag-uwi Isang araw, Teodelio, habang nagtitingin kami ng panilo ng aking tatay, ay napansin namin na walang huli kahit isang aming nilagay ng mga bitag. Hanggang pagtingin namin sa huling bitag ay napansin namin na sira na ito at nagkalat dun ang mga laman loob ng baboy ramo na huli ng bitag. Kaya agad naman kaming umuwi ni Itay upang sabihin kina Mario ang nangyari, dahil alam na namin kung sino may gawa nito. Hindi ito gagawin ng pangkaraniwang hayop o mga tao lang. Mario, maaari mo ba kaming tulungan ng iyong tiyuhin para mahuli ang mga buwisit na mga aswang niyan at mapalayas na yan sa ating baryo? Nanggagambala na sa ating lugar Tinan mo, wala nang mahuli ang ating mga bitag sa gubat dahil kinakain nila ang mga huli nito. Hindi na sapat ang hayop sa kanila. Mga tao na sa ating baryo ang bibiktimahin ng mga aswang na iyon. Huwag mo kayong mag-alala, tay. Kami na ho ang bahala ni Tiyo. Sa makalawa pagkatapos ng aking huling pagsasanay ay papasukin namin ang gubat dun sa kabilang ilog, dahil hindi ito sa kalapit natin nakatirang aswang na iyon. At malamang ay dayo ito. Dumating na ang araw na hinihintay nila Lolong at Mario. Ang araw na masusubok ang kakayahan ni Mario bilang isang ganap na antingero at masusubok naman ng tibay ng loob ni Lolong. Mga bandang hapon sila umalis ng kanilang baryo para tamang-tama lang ang dating nila sa kinaroonan ng kanilang pakay na aswang. Pagkarating nila sa lugar na pakay nila ay agad na naghanda itong si Mario at tiyuhin nito. Ilang gamit lamang ang dala nila, isang punyo na tanso at buntot pagi naman sa tiyuhin ni Mario. Mario, magdasal ka ng kabal mo at ihanda mo na rin ang iyong punyal dahil nandito na tayo sa bahay ng aswang. Ha? Ano, Tiyo? Mukhang nasa kalagitnaan pa tayo ng gubat Nang biglang nagdasal ang tiyuhin ni Mario, saka ito inihip sa hangin. Nang biglang sa di kalayuan ay
para may biglang sumulpot na sira-sirang kubo. Maliit lamang ito, ngunit meron doong nakasinding gasera. Aba, medyo malakas ang sabulag ng aswang na ito ah. At kung nagsisimula ka pa lamang sa lihim na karunungan ay mahihirapan kang hanapin ang bahay nito. Agad naman akong pinakubli nila Mario sa isang malaki na katumbang puno, Teodelio, sa di naman kalayuan sa kanila. Nang maya-maya ay nagsisigaw ang aswang na nasaan yung tao pa ito, ngunit iba na ang boses nito. Sinong nariyan? Mga antingero at isang pagkain. Wika ng aswang na umaamoy-amoy pa ito, na tila nasasarapan ito sa paglangap sa hangin. Sabay namang lumabas sila Mario at kanyang tiwin sa pinagkukublihan nito. Hoy, aswang! Hayop ka? Ikaw palang nanggagambala sa aming baryo? Dito ka pa talaga dumayo? Bakit? Kasalanan ko bang maraming pagkain dito? Baka pwede nyo nang ibigay sa akin yung kasama ninyo. Magiging pabigat lamang ito sa inyo. Tila pang iinsulto pa ng aswang sa kanila. Kunin mo kung kaya mo. Paghamon naman ni Mario sa aswang. Pagkatapos naman sabihin ni Mario ang mga salitang iyon ay agad-agad nang pupapalit ng anyo ng aswang na iyon. Malasa paniki ang itsura nito at malalapad din ang mga pakpak nito. Noong una, Teodelio, ay medyo nahirapan si Mario sa pakikipaglaban dito. Dahil bukod sa malakas ang aswang na iyon ay maliksi din ang galaw nito. Ngunit na makita ko nang makipaglaban si Mario sa nilalang na iyon ay wala pa sa kalahati ng bilis ni Mario ang aswang na iyon. Habang ang tiwi naman ni Mario ay nakaupo lamang sa sanga ng punong kahoy habang pinapanood ang laban ng dalawa. Sa bawat pag-atake ng aswang ay napapausad niya naman si Mario sa kinaroroonan nito. Ngunit tila hindi inumoobra ang mga pag-atake nito. Kahit ang mga matutulis na kuko nito ay tila dumudulas lang sa katawan ni Mario. Ngunit nang si Mario nang umatake dito ay kakaibang naging epekto nito sa aswang. Sa una at pangalawang pag-atake pa lang ni Mario ay nabalian na agad ito ng pakpak. Hindi pa ginagamit ni Mario ang kanyang punyal sa mga panahong iyan. Sino kayo? Sino ka? Bakit kakaiba ang taglay mong lakas? Mangilan-ngilan na rin ang antingerong aking napatay at kinain. Pero ikaw iba ka. At bakit mapait ang iyong dugo? Wika ng aswang sa nangihinang boses. Nakagawa pala ito ng malit na kagat sa una nilang sagupaan ni Mario, nang hindi pa dinadagdagan ni Mario ang kanyang kabal sa katawan. Simpleng taga-baryo lang kami. May malasakit sa bawat isa. At siya nga pala, kahit mapatay mo man akong demonyo ka, hindi mo matitikman ang laman o dugo ko. Dahil may sumpa ako sa mga katulad ninyo. Pagkatapos naman sabihin iyon ni Mario ay agad naman ang pagbunot sa kanyang punyal at agad na itinarak sa dibdib ng nilalang. Mga ilang segundo lamang ang nakalipas ay unti-unti namang nalulusaw ang katawan ng aswang hanggang sa maging abo ito. Tapos na ang iyong huling pagsubok, Mario. Wika ng kanyang tiwin habang nakangiti sa kanya. Iyon pala talagang huling pagsubok ni Mario sa kanyang pag-aaral bilang isang antingero, ang makipaglaban sa totoong kampo ng dilim. Maraming salamat po, Teodelio. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Ayun, apakaastig ni Mario, no, mga katribo. Meron palang itinatagong galing sa pakikipaglaban. At hindi lang sa pakikipaglaban magaling si Mario, pati rin sa pakikipagkapwa-tao. Talagang marunong makipagkaibigan. So ayun, sana ay nagustuhan po ninyo ang istorya natin sa araw na ito, mga katribo. Muli, ito ang inyong Teodelio.